allegedly accusation na kidnapping daw yung ginawa kay former President PRRD. Ano sir yung comments nyo dito? At the same time po, yung nangyari po bang pag-aresto kay PRRD kahapon na nasa ICC na siya, ay ito ba ay nagpapatunay na justice served dun sa mga EJK victim na inyo pong naisiwala through Quadcom, sir? Legal po lahat ng nangyari kahapon at wala pong nalabag na batas o procedure. So hindi po totoo na kidnapping yung nangyari. Again, ganun po ang atake nila. Politika yung narrative nila. So they're appealing to emotions. But again, lahat po yan ay maayos na naisagawa at naayon sa batas. Ano na yung second question mo? Kumbaga sir, itong nangyari kahapon is justice served na doon sa mga EJK victim, lalo na yung mga naisiwalat na mga paghihirap ng mga EJK victim during the Quadcom hearing, sir. Hindi pa kasi mag-umpisa pa lang yung trial eh. So, pero sabi nga nila, this is some sort of vindication for the victims as well. Hindi ko talaga alam kung bakit masasabi nating kidnapping eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng kidnapping na may blow-by-blow account eh. Kung paano, online streaming pa, di ba? Kung kidnapping yun, ewan ko na lang. Kung ano, ang dami nilang sinasabi kasi hindi, katulad yung sinabi, hindi naman nila maharap yung mga victims direkta eh. Mabuti nga ngayon, may live stream pa sila. Yung mga napatay dati, katok lang, patay na kagad, di ba? Well, for me, it's not a state kidnapping, no, as accused by the Vice President, because the arrest was effected by virtue of a warrant that was issued, no. So yung kidnapping forcibly talaga kinuha po yung isang tao against his will. But with this situation, we have a warrant of arrest that was issued, no, by a competent court, no, which is the International Tribunal Court. Having said that, again, the Philippines has to act, no, by virtue of being a member of the Interpol. So in other words, above board lahat ng naging proseso, no, ng pag-aresto. Kasama po yun doon sa standard operating procedure ng Philippine National Police, no? Binasahan ng warrant of arrest, ng Miranda rights, at binigyan ng pagkakataon ng ating pong Pangulo. Hindi naman natin nakita na forcibly he was taken by the police authorities, no? In fact, he was assisted, pinapunta sa isang kwarto together with his lawyers, with his family members, and of course the police authorities gave him the medical attention that is necessary. Of course, apart from that, of course, yung pagbasa ng kanyang Miranda rights. So again, lahat, no, SOP yun sa pag-effect ng arrest ng ating pong mga pulisya. Thank you. Sai Chua from Congress TV. Hello, sir. Good afternoon. Sir, do you have an idea kung ano oras darating si President Duterte sa The Hague, Netherlands? Sino po ang kanyang mga kasama? At ano po yung magiging proseso once na dumating po siya? Paano po ang turnover? Do you have an idea? Well, I don't have any idea kung no, yung estimated time of arrival, ano, but of course, yung proseso kasi niyan, of course, he will be detained in before the ICC facilities in The Hague, Netherlands, no, because the trial doon po gaganapin yung trial eh. So, may mga nakikita naman tayo sa social media na pinakita yung parang magiging detention facility, no, ng isang naaresto because of a particular crime. So, of course, the arrest is necessary to secure his attendance doon sa magiging trial. And that is one way of acquiring jurisdiction over the person of the accused.
No, because they cannot proceed with the trial if they will not acquire jurisdiction over the person of the accused. Now that he is already arrested and of course he will be detained inside the ICC facilities, of course, magsusunod na yung trial niyan. Yan. Yes, sir. Sino po kaya yung mga kasama niya doon, sir? Will he be accompanied by Well, by anyone? nakita naman natin no sa litrato na lumabas kagabi, he was accompanied by former Executive Secretary Medjaldea, and in front of him is a woman, I don't know him, a nurse, no? A nurse, and the executive assistants. And then of course together with other police authorities. Thank you, sir. Thank you, Shai. Billy Vegas from Abante Politico. Sorry, local lang po kay Kong Jill. Kong Jill, may lumabas na report. May kinalaman daw po kayo ni Kong Saldico dun sa pag-divert po ng pondo para dun sa distrito na tinatakbuhan mo sa paparating na election po. Okay. So, of course, I and together with Kong Zaldi has already issued a official statement about it. No? But in addition to that, no, insofar as I am concerned, unang-una, kung sino man po yung nag-aakusa, yun po yung may burden of proof. No? Ibig sabihin, yun dapat yung may obligasyon na magpatunay. Now, my question is, asan po yung kanyang ebidensya na ako po nakialam, nagtapyas, at nag-divert ng pondo para po sa First District of Albay. So in other words, wala hong basihan. It is a false accusation. In fact, it is a malicious accusation against me, no? Sa anong rason? Probably politika, no? Para siraan ho tayo. Pangalawa, marami mo na po siyang interviews na ginawa na kung saan lumipas na ang buwan ng Enero at by that time, alam na natin, lumabas na yung General Appropriations Act. It was already uploaded before the official website of the Department of Budget and Management. It is a publicly available document. Pero during those times, January, February, never naman na-mention yung pangalan ko, no? Na ako daw nakialam at nagtapyas ng budget for the First District of Albay. But why only now? No? Marso na, halos magtatatlong buwan, inimplicate yung pangalan ko. Ako daw nakialam sa budget ng First District. So again, it's a malicious accusation, no? Of course, to tarnish my reputation. And of course, pangatlo, alam mo, the most prudent thing to do, dapat nagsulat sana sila sa House leadership, no? And ask, ano po nangyari sa budget ng First District of Albay? Kumbaga, let's do it through a proper channel. Don't just accuse someone, no? Several months has already elapsed, tapos babanggitin mo lang yung pangalan ko dahil magkalaban kami sa politika. I think that's not fair, no? Dapat nagsulat sila, nagtanong sana sa House leadership ano yung nangyari. At least official yung naging action, no? You cannot just go somewhere and of course ask a journalist or a news writer na you will just say this without any evidence being afforded, no? And of course, pang-apat, he was saying, no, and pardon me for, of course, mentioning the name of the late Congressman Edsel Lagman. May mga interviews kasi si Mayor Crisel na sinasabi niya, Congressman Edsel Lagman was attending session via online, no? And all of us, knowing Congressman Edsel, alam natin na hindi yan nagpapahuli sa mga diskusyon dito sa Kongreso. No, ano man ang mga issue, ano man ang mga usapin, hindi po nagpapauli si Congressman Edsel Lagman. So dapat, kung totoo yun, na uma-attend session via online, bakit hindi po nag-react? No? Bakit hindi po nag-question about the budget? And ang budget naman po, hindi naman isang taong gumagawa niyan. It's a product of a collegial body of the House of Representatives, including the Senate. So, bakit mo isisisi sa isang tao? No? And someone, and then of course other media personalities saying, hindi ko daw dinipensahan yung budget ng First District. The last time I checked, I am a representative of party list Ako Bicol. No? Yung constituency ko, 6 provinces of Albay. And the last time I checked, meron pong congressman sa First District of Albay. The budget was signed before the end of 2024. Congressman Edsel Lagman was still present. So bakit FCCC sa akin as in, at bigyan yung obligasyon
para depensahan yung budget ng ibang kongresista. Halimbawa, ito po si Congressman Paulo Ortega, no? Ba't ko naman papakialaman yung mga initiated projects niya? 'Di ba? Ba't ko papakialaman yung pondo ng distrito niya sa La Union? Sa kasi ako, bilang isang kongresista, meron din ako mga initiated projects na nilalabi at gusto rin mapopondohan. So, eting conflict eh. Kasi yung mga in-initiate kong projects within the first district of Albay. So, kung gusto ko talagang tapyasan yan, bakit pa ako maglalagay ng mga pondo doon? Di ba? So, it means that, election season, sisimula na naman yung siraan. That's why I appeal to the one who write that statement na hindi man lang kinuha yung side ko. It was a one-sided news article na hindi man lang nag-effort na kuhanin yung aking pong panig or pahayag o reaksyon doon sa malisyosong akusasyon laban po sa akin. So, sana naman maging patas lang tayo sa ating pong pagpapahayag, lalong-lalo na sa mga media, dahil we do not want to mislead, especially our constituents. Kung ito po ay para lang sa pansariling interes, just to serve your political agenda, wala pong saysay ho yan. Wala hong basehan. And that's why I challenge her to go to the court and prove that Congressman Jill Bungalon diverted that particular fund. So yun po yung aking election. Thank you, Billy. Rosalie Cas from UNTV. Sorry po, mahabol pa. Sa tingin niyo po yung pag-aresto kay FPRRD kahapon will lead to political instability, lalo na po yung mga nasa kampo ni dating Pangulong Duterte, specifically former presidential spokesperson Harry Roque, ay nanawagan sa mga taga-suporta niya na mag-rally sa EDSA. Maganda yung filter niya dun sa bagong Zoom. Hindi ko anong tawag doon. Hindi na-appreciate ko. Ang ganda lang kasi, maliwalas. They've been trying to do this to the Marcos administration sa government for almost 2 years na, 'di ba? Naalala natin yung press release yung video na ito ang kasamaan laban sa kadiliman. Pero from the last few weeks po nakita po natin na gumaganda po yung ekonomiya natin. So, for me, tingin ko they will try to make noise. They will try to have their rallies. Pero tingin ko hindi naman siya mag-cause ng direct na instability. Talagang more on yung filter ang gusto ko malaman kung ano yung ginagawa. Kasi maganda eh. Oh, maganda. Ano ba yan? Yung 360? Ano talaga? Beauty Plus. Yung orange yung... Alam nyo, levity aside, I think instead of the noisy ones will always be noisy. I think that's one thing for sure. Pero kung kakagatin ng tao, ako alam mo, I doubt. We've seen yung ekonomiya natin, katulad ng sinabi ni Kong Paulo, paganda ang fundamentals natin. Pangalawa, naipakita natin hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo na the rule of law is applied equally to everyone in this country. Na ang ating presidente has shown strong leadership. President Marcos has shown strong leadership yesterday. Our police and military has shown their professionalism in throughout the operations, And then even our civil society, yung totoong civil society, have seen the fruit of their hard work for the last 7 years. Itong mga paring nag-aaruga dun sa mga AJK victims. And that indicates a vibrant civil society sector in the country. All of this put together, I think they present stability, Political noise will always be noisy. But what matters is who delivers and who produces the results. Last
question na lang po on my part. Kanina po kasi nabanggit nyo rin po, Kong Jude, na nakakalungkot din na manggaling pa yung pag-aresto sa isang korte sa labas ng bansa para makamit ang hustisya sa mga biktima ng EJ case. Pero ito po bang pag-surrender ng Philippine government kay former President Duterte sa ICC, is it also an admission on the part of the government na hindi natin kayang i-prosecute ang isang katulad ng dating Pangulo na nanguna sa anti-drug war kung saan meron pong alleged EJ case o may EJ case po? Well, obviously, during that time when all these crimes were happening, and during the times when these cases were filed, pwede natin masabing ganun nga. Kasi before naman yan sila umabot sa ICC, nag-file din yan sa Fiskalya, nag-file sa prosecutors, nagreklamo sa police. At wala naman tayong nakitang intentful attempt to prosecute or investigate. Kaya siguro umabot na sila sa The Hague. But then again, if we're looking at it cannot be, kasi yan din yung ginagamit na arguments ng mga laban dun sa ICC na proceedings, no? It cannot be the entire measure also of sa buong hudikatura natin. Diba? It's very unfair to say that because of that, it's an indicator that our justice system is not working. That would be too convenient of excuse para sa mga taong ayaw naman ibigay ang katarungan at hindi sabihin ang katotohanan in the first place. We have to be clear. Section 17 of the act defining the crimes against humanity, di ba? There's a provision there, kung hindi ang nakakamali, section 16, 17 ba, that allows the state to actually turn over to an international body the prosecution of the crimes identified under that act. If I'm not mistaken, it's Republic Act 9851, di ba? So, whatever is happening is perfectly in accordance with the law. Yung sinasabi nilang surrendering our sovereignty, the fact that we are part and we are able to join an international proceeding such as the ICC is already an act of sovereignty. Hindi naman siguro tayo i-entertain doon if it's not for our sovereignty. Our ability to include in our to implement the jurisprudence in Pangilinan versus Cayetano is an act of sovereignty. The fact that we were able to turn over to the Interpol the former president is an act of sovereignty. I don't think we're surrendering anything. We're reinforcing of our ability to carry out our sovereignty. Marian Enriquez. Nag-start po yung Quad Committee hearings, I guess, back in August pa po, no? Tapos, very firm din yung stance din ng admin ni PBBM that they would not cooperate with the ICC probe. But despite that, nagpatuloy pa rin po din tayo and marami pong lumabas, kumbaga, sa Quadcom hearing on the EJ case. I guess my question is, did you see this coming po na darating tong araw na to na maaresto po si former PRRD? Ako personally, I didn't see the ICC factor coming in. Personally, I would have preferred that President Duterte would have been tried under 9851 pala, for crimes against humanity. So, ayun yung expectation ko. And that was also part of the recommendations of the Quad Committee to be able to prosecute him. Kasi that would have been, for me, a stronger message that we are able to prosecute one of our own and hold him accountable for the crimes that he have done. But nonetheless, the proceeding that we're doing also with the ICC is also in accordance with the same law. So it doesn't really matter who makes the judgments or what, but in the end, justice is served to the victims. Ako din, same. Hindi ko in-expect na yung sa ICC na they will come in and pero hindi naman siguro swift kasi inabot na po tayo ng 7 years. So, I share the same sentiments as Kong Jude. Sir, what's your comment na, yun nga, sinosolidify nito na hindi kaya ng Pilipinas una,
yung recommendation nga po natin ng Quadcom to file charges ng crimes against humanity against former President Rodrigo Duterte. And, even in the past, very, iba naman talaga yung fear noong panahon pa po ng administrasyon niya. And now, we've come to this. Well, kasi nandun na eh. Nauna na, nakapagsimula na sila. And justice delayed is justice denied. So, if we were to consider, kung ipipilit natin itong proceeding na magsisimula pa lang, bakit hindi natin gawin ang something that's already 7 years in the making? And mind you, even if I believe I would have preferred domestic court to look into the case, I have all the respect for the competence of the judges of the International Criminal Court. I'm sure that justice will be served under their watch. Hindi lang ako masyadong komportable sa thought na ginagawa natin to dahil hindi kaya ng mga korte natin, di ba? You cannot take it away. You have to put in the entire context kung ano talaga nangyari, especially during the time when the cases were filed. Kahit nga dito ito, I'll give you a personal experience. During the time of the Dutertes, ang hirap nga humanap ng abogado na magpa-file ng cases for drug cases because difficult to find someone, a lawyer, to defend someone who's accused of a drug case, di ba? So how much more for all these people? So I would have preferred that route, yes, but then again, I don't think it's a judgment on the situation where we find ourselves in. So only that for sake of facility, andyan na siya, gawin na natin. Well, on my part, we have to remember that the crimes alleged happened during the time of his incumbency as the President of the Republic of the Philippines. And under the Constitution, the President is immune from suit. So any charges or complaints filed against by the President will be dropped or will not prosper. So basically, siya po ay pananagutin after ng kanyang termino, no? And we have this principle of complementarity, no, na kung saan sinasabi doon, if the state is unwilling or unavailable to have a genuine investigation or prosecution of particular crimes, for instance, the crimes against humanity, then the ICC will take jurisdiction. In other words, kung nakikita nila na wala naman talagang pag-iimbestiga or kaya kaso man lang na na-file patungkol dito sa extrajudicial killings, then manghihimasok po ang International Criminal Court patungkol sa mga krimen kagaya ng crimes against humanity. Probably this is what's happening right now, no? For the past several years walang nakitang aksyon, no? Walang kaso at kaya assume ng jurisdiction ng ating pong ICC. Sir, last na lang po, wanna comment po dito sa statement ni VP Sara Duterte. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. Kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing, sabi ni VP Sara. Napakaganda nga po talaga nung statement kung yun po yung ika-copy-paste po dun sa West Philippine Sea issue. But other than that, hindi po ako nag-agree sa statement na yun. Kasi napakaganda po siguro kung ang Pilipino, ang kinampihan niya yung kapwa niya Pilipino, saka po yung mga naging EJK victims po. For me, it's because we surrendered a fellow citizen, no? But as a state, as a government, we have a constitutional provision that we adhere to the generally accepted principles of international law, and part of which is being a long-time member of the Interpol. Again, it was not the government who initiated this case, a case that was filed during his incumbency. It was an international tribunal who issued the warrant of arrest. So basically, the Philippine government already just acted, no, by being a member of the Interpol, because the warrant of arrest was coursed through the Interpol. So we are duty bound to act on it and implement it, and it's up to the ICC
to finish this trial. Ako, I'd like to dispute yung sinabi ni ni Vice President Sara na the world sees this as our country surrendering one of our own. Alam niyo, nakikita na ibang bansa that we are able to find justice for those whom they were deprived of, itong mga EJK victims. That our country is able to step up and uphold the rule of law. Napakadali talaga for them to skirt the issue of EJK. Siguro dahil sa sinabi ni Kong Paulo, hindi naman nila ma-deny na nangyari nga na talaga yung patayan. Diba? Kaya dinadivert nila na we surrendered one of our own. Hindi po yun yung nakikita ng buong mundo. Nakikita ng buong mundo, nagkakaroon na ho ng katarungan para sa mga pamilya ng EJK victims. Yun po ang mas mahalaga. Hindi po dapat ito na sa sentro, kayo na yung sinasabi ko, paulit-ulit mula kanina, hindi ito about kay Mr. Duterte. Ito po ay dun sa 30,000 na mga katao na hanggang ngayon, hindi pa rin, mailap pa rin ang hustisya sa kanila. Thank you, Marian. We also... Kailangan po yata maging accountable din po sila. Hindi puro sisi, hindi puro turo. Be accountable for your own actions. Thank you, sir. We also received several questions from our colleagues who are not physically present, but some of their questions have already been addressed earlier. So I think we will just entertain two questions from Kenneth Basilio from Business World. First question niya ay, China commented on former President Duterte's arrest yesterday, urging the ICC to avoid politicizing the issue and having double standards. How do you view their statement? Anybody from the panel may respond, sir. Well, in all due respect to our Chinese friends, we hope that they will not interfere in our domestic policies.